pulpon mula sa sakina ang dalawang lalaking yan. Ang isa sa kanila, armado ng matalim at lalaksak. Ang sinaksak na biktima, nakapaglakad pa bago matumba. Sandali siya nakabago. Bumagsak. Ang bigat ng lalaksak, mahal. Pilipinas sa 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ididemanda ng negosyante sa atong ang whistleblower na si Alias Totoy. Pinipitilan daw sa ni Alias Totoy para wag siyang idawin sa kaso ng missing sa Bungero. Dahil mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosim, exclusive. Cheryl, ano ba ang sasampang reklamo ni Atong Ang laban kay Alias Totoy? Ricky, nakausap ko nga sa pamamagitan ng text ang negosyanteng si Atong Ang. Bukas daw sila magsasampa ng reklamo laban kay Alias Totoy. At kabilang nga sa mga ihahain niya ay extortion, attempted robbery at attempted homicide. Hunyo nang isiwala si Alias Totoy na makapangyarihang tao raw ang nasa likod nga ng pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena. Nagsisimula siyang security guard. Pinapon ang bangkay ng mga sabungero sa Taal Lake. Jiggy, nakausap ko kanina si Attorney Lorna Capunan. Siya ang tatayong abogado ni Atong Ang. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, sinubukan ni Alias Totoy daw na mangikil ng 300 million Atong Ang para kita ko siya kaso. Arit ang pahayag ni Attorney Capunan. Sabi nga nila, bakit wala pang ini-issue na affidavit? Ang totoo dyan, wala pa siyang ini-issue na affidavit pointing to these alleged perpetrators because umiikot siya. Cheryl, umiikot siya and extorting money from those who he says or he threatens to name. And that is why Sir Atong Ang is coming forward in his attempt to bring out the truth. Ano nangyari yung extortion? Nagkita ba sila? Nag-usap ba sila? We have evidence. We will show in due course, no, in the case that we are going to file, the exchange of evidence, the exchange of text to attest, to affirm the extortions. At Cheryl, ano naman ang reaksyon ng kampo ni Atong Ang sa pahayag ng DOJ na may kredibilidad si Alias Totoy? Jiggy, ayon kay Attorney Capunan, walang kredibilidad si Alias Totoy para gawing state witness. May mga dati na rin daw kaso ng sexual harassment at 3 counts ng murder si Alias Totoy pero nakapagpiyansa lang kaya nakalaya. Si Alias Totoy din daw ang may direktang access sa mga sabongero kaya siya ang tunay na salarin daw sa pagkawala ng mga ito. Narito ang pahayag ni Attorney Capunan. The Department of Justice is taking the wrong lead. If it will listen to this self-styled self-state witness, so hintayin nila. This state witness, this legitimate state witness will point to this Totoy as the real perpetrator. Sa ngayon, tinututukan din ang DOJ at ng PNP Internal Affairs Unit ang kaso lalo may mga ibinawit na ng polis. Ang wala pang forma sa kanyang mga karata. Wala nang sumalang si Atong Ang sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Sinabi niya noon na posibleng ang mga sa negosyo ang nagdadawit sa kanya sa issue. Sinabi rin niya sa atin Jiggy, na handa sila para makasulba ang kaso mga nawawalang sabongero. Ang iba pang detalye ng balita niyan, tinutok naman kayo sa frontline news mamaya. Yan pong ulat ni Cheryl Cosim, exclusive live mula sa TV5 Media Center. Tumalmang 4 na security guard ng Manila Arena na dinadawit sa kaso ng missing sabongeros. Panawagan nila sa new boss nila na si Alias Totoy. Huwag silang idamay. Napilitan lang daw silang sundin ito dahil sa pananakot at pananakit umano sa kanila. Si Alias Totoy ang lumantad ng testigo sa kaso. Binunyag niya na tinapon sa Taal Lake ang bangkay ng mga sabongero. Ang 4 na security guard naman ay kabilang sa 6 na inaresto noong 2023 dahil sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Pansamantala na silang nakalaya ng payagang makapagpiyansa pero binawi ito ng Court of Appeals kaya posibleng ipa-arresto ulit sila.
dapat pinatuloy po yung katuan. Hindi pa makakapanumpa sa ngayon ang mga bagong senador bilang senator judges ayon sa tagapagsalita ng impeachment court. Kailangan pa raw tayo makapaghalal ng bagong Senate President. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, kailan nga kaya sila pwedeng makapanumpa? Gigi, July 29 pa, yung pinakamaagang petsa na pwedeng mag-take ng oath o makapanumpa yung mga bago palang na senador bilang senator judge ng impeachment court. Yan ay sa gitna ng panawagan ni Senator Lisa Escudero. Kaya dapat manumpahan sila agad-agad dahil nagsimula yung mga technically yung 20th Congress ito pang nakarahang Lunes. Pero ang paliwanag rin ni Atty. Tunggol, mas mainam na makapanumpa yung mga bagong senator judge sa kung sino yung mahahalal na Senate President pagdating ng 20th Congress. Whether si Senate President Escudero pa rin yan, kung maroon siya o iba man, mas mainam daw na siya na lamang dahil iniiwasan daw nila yung mga legal impediments at